Alam niyo po, mga kapatid, marami kang makikita sa mundong ito na pwede mong gawing dahilan para huminto sa paglilingkod sa Diyos. Marami kang pwedeng makita at sadyaing tignan para ikaw po ay mawala sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, kung tayo po ay mabubuhay, maglilingkod base sa ating nakikita, wala pong mangyayari sa ating himala. Ayaw nating ialaw ang Diyos na kumilos dahil sa mga nakikita natin. Hindi natin magawa yung bagay na alam natin sa ating mga sarili na magbibigay ng kapurihan, kaluwalhatian sa Diyos, magbibigay sa iyo ng kalakasan. Ayaw mong gawin dahil sa nakikita mo. Ngunit ang Diyos ay napakahusay na Diyos. Napaka-intelihente ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi niya ibibigay ang isang bagay na hindi kanya makitaan ng pananampalataya. Hindi niya sa iyo ipapakita para maniwala ka. Kundi gusto niyang makita ka muna niyang manampalataya bago niya ibibigay. Sobrang daming opportunity. Sobrang daming pagkakataon sa ating buhay na ibinigay ng Diyos sa atin na pinaglilipasan dahil hindi natin kayang tanggapin ang kanyang sinasabi. Hindi natin kayang tanggapin, although na ating narinig, hindi natin kayang sundin. Kaya yung mga opportunity, mga kapatid, na dapat ay nasa atin na, ang mga blessing na dapat ay nasa atin na dapat, ay hindi po nangyayari dahil po sa nakikita natin. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng kalakasan po sa atin. Hindi po yan dumudurog sa ating pananampalataya para tayo maalisin. May time lang talaga na masakit ang katotohanan. May time lang talaga na masakit minsan ang salita ng Diyos. Ngunit kailangan po itong sabihin sa inyo para malaman mo at baka sakali magising ka sa oras na ito na may kulang ka at nagkukulang ka sa Diyos. Bakit ganyan ka? Bakit ka nagpapatuloy, mga kapatid, sa pagiging mahina? Kaya nga, mga kapatid, dapat nating maintindihan. Huwag tayong paapekto sa nakikita ng ating mga mata na kung hindi ako magtatrabaho, hindi ako mamubuhay, wala akong kakainin, nalimutan mong mayroong Diyos na nagsabi, mga kapatid, kung ang mga ibon ay hindi niya pinababayaan, gaano kaya ikaw? Bilang niya ang iyong buhok, bilang niya ang nangyayari sa buhay mo, alam niya ang nangyayari sa buhay mo, kapatid. Ang problema, we cannot allow God. Hindi natin inaalaw ang Diyos na kumilos sa ating buhay. Tatandaan nyo, hindi kikilos ang Panginoon sa panahon meron ka. Kikilos ang Diyos sa panahon wala ka. Sa panahon na kuminsan, kala mo wala ka ng pag-asa. Doon kikilos ang Diyos. Dahil pag kumilos ang Diyos sa panahon wala ka, mga kapatid, aminado ka sa iyong sarili because of your faith. Kaya kumilos ang Panginoon. Minsan, bilang Ama, tinitiis ng Diyos ang sitwasyon. Akala mo walang concern ng Diyos sa'yo sa tuwing umiiyak ka sa gabi? Akala mo walang Diyos na nakikinig sa'yo sa panahon tumatayin ka? But sometimes, I believe binuon ng Diyos sa kanyang sarili dahil kailangan mong pagdaanan ang bagay na yan. Dahil pag hindi mo yung pinagdaanan, hindi mo masasabi na may Diyos. Tatandaan niyo po, mga kapatid, inaalaw ng Diyos ang mga hardships in life, ang mga trials sa buhay, ang lahat ng ating pinagdadaanan na kung minsan, mga kapatid, sasabihin mo pa sa iyong sarili, bakit ganito ang sinasabi ko, Panginoon? Ginagawa ko naman ang lahat para sa iyo. Mga kapatid, sometimes God allows that. Bakit, mga kapatid? Darating ang panahon. You will be the one that testify that God is moving. That God is true.